Start na ta kay late na. So, kamusta man ang tanan? Doing good ra this week. Praise the Lord kay padayon gihapon siya sa pag-uban nato kada adlaw, pag-provide sa atong mga needs kada adlaw. So as we gather in God's presence today, let us take time, to quiet our minds from distractions, mga worries nato, atong mga burdens, tanan atong ilay before Him. So as we worship Him, let us be full of sincerity. And this is a moment na makarest in His presence. So let us pray. Our Father in heaven, we come before you with humble and grateful hearts. Thank you for allowing us to gather here karon na po Friday, Father, and we pray, O Lord, na clear our thoughts, O Father, and that may every word we sing today be pleasing to you. Be with us, O Father, as we start the worship service. In Jesus' name, amen. I will read to you Psalm 27 verse 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Let us all rise as we begin by asking God to open our hearts so that we may truly see Him. Pwede natin ipakpak atong kamot. Let us sing, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord.
continue in worship, may we remember that God is shaping us every day. He molds us, guides us, and patiently forms us according to His purpose. So let us surrender our lives to the Potter, trusting His hands and His plans for us. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, grafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I
When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Let us sing this tune. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. I worship you, my Lord. The reason I live is to worship you. Let us sing this once again. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthralled in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Lord, thank you for meeting us in this time of worship. Thank you, Lord, for bringing the joy that you put in our hearts, O Father, as we sing this praise and worship to you. Continue to guide us throughout the rest of this service as we listen to your word. May you open our hearts, O Father. Bless your messenger and continue to be with us tonight. This we ask in Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated.
Thank you, TJ. Good evening, everyone. Mayang gabi sa inyong tanan. Mayang gabi, medyo sige ka-traffic no kay December na yan. Anyway, before we start, let's pause for a word of prayer. Ginoo, tinuod, ang rason nga buhay kami para lang musamba kanimo. Lord, speak to us through the power of your word tonight. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. So, sa mga niaging simana o bulan, unsa kasagaran ang breaking news? Come on. Okay. Kanagid ang breaking news per me. Anomaly sa mga proyekto like control. So, nagkanakailag na dumog. Libog na ta mga sa tinuod. Wala dili gud malikayan, pero may gud nato ni makita. Ihunong ang corruption sa Pilipinas. Ihunong ang corruption sa Pilipinas. Pero kung hunahunahon nimo, dili ra man ni karon. Maskin pag sa una, dili pa siguro tabuhi. Daghan na kayo, balik-balik na lang ni. Iundang ang corruption sa Pilipinas. Pero, hantod karon naragad gihapon. So, ang sentimento sa mga tao karon sa dismayado, disgust, suko ng mga tao, di na musalig sa gobyerno. Suko sila, daghan na discourage na sa itong nasod. Daghan wala ang dignidad. Namoy nadumog mga istorya nga atong mga kababayan pag-abot sa gawas. Mupakambyo sila yung kwarta, dili pakambyo. Gikan sa Pilipinas. Ingon na kakuha ng dignidad sa atong mga kababayan. Ang uban, helpless na. Saan na lang ni? Naiuban, hopeless na. Kung saan na lang ka ang sunod na henerasyon sa Pilipinas. Kung saan na ka. Kung tanaw ni mo karon ang status nato, dili gyud maayo. Isang sa istorya. Ang ato ang dollar 59, 60, ana nakataas. Baba na lang diri sa Asia. Katong mga bago lang ni aging Asian Summit, halos tanan nasod nakasulod na. Katong mga layo kay sa ato sa una karon na sila middle higher income na country. Pilipinas wala, nakagyapon sa ubos. Lower lang gyapon, middle income country. Ang ano mo, Cambodia, ano mo, Vietnam, asa na sila gikan kumpara sa ato. In the 1970s, second ko tas Japan. Karon pili na ta sa Vietnam, pili na ta sa Cambodia. Ang ato daw foreign investment bagsak 40%. Imagine ni muna sa duha ka mong invest sa Pilipinas usa mo dili. So dili gid maayo because of kaning mga issue nato karon. Kung sa una o bisan karon kung makadawat ka kanang naingon ani lipay kay ka ay ako malipay jud ko kung may regalo sa ako ginani. No? So kanang mga tatak diri sa sinini ba or sa mga bag, no? Lipay kay ta kay lakos good na. No? Lipay kay ta makita buaya sa ura, di ba? Pero karon dili na lakos, lagot na. Kung makakita ka ngunani, nanay na ang buaya lahi na, nakabarong na. Your honor na kung tawagon. Lahi na ang panahon. Lahi na din kayo panahon. So, dili bago ang mga demonstration, dili bago ang mga rallies. Dili bago. Tugay na kayo ni, balik-balik lang sila. Nanay mo siya get resign. Di lang taong sultikin sa, basta nanay mo, siya get to resign. Napoy mo siya get to impeach. Dili lang resign, napoy gusto na i-impeach. Hasta na gani ang mga simbahan ng gawas na. So, katong September 21, no? Pila daw to? 7 million daw to ang INC.
gawas na. Murag, sa Domingo, ng Katoliko na po, gawas na po sila. So, hasta na ang simbahan, naka-feel na, lahi na ganyan pa, kinahanglan na ganyan na tayo buhaton. Pero isip, usap kay Kristiyano, kung sa'y angay natin buhaton, kung saan mo natin papel, kaning time na grabing corruption, kung saan atong papel. Kailangan mo ni Reverend Peter Tanchi. Ha? Okay. Nasa gisulti diri. Ako na lang basahon kay gamay man ni kaya, no? Okay. Ingon siya, what should we do about corruption? Ingon si Reverend Tanchi, whatever we believe in, it affects our behavior. For example, if you don't believe in God, what's going to happen? You don't have to be accountable for your actions because you don't believe in God. Honestly, I pray for our country because many of our politicians, they claim to believe in God, but you get shocked when you discover all the corruption that's happening. Am I correct? It is not just in millions, it's in billions. So what is your role? So challenge niya sa mga Kristiyano, unsa yung papel? My suggestion is you pray and get involved peacefully. But the truth is this, our country is supposed to be a Christian nation, but in practice, we are not. We are a religious group of people, but our religion does not impact over our lives. It's all in our belief system. If you believe in a God who does not hold you accountable, you will be corrupt. If you believe in a God who cares about honesty, righteousness, then you will act differently. So, kanyan ako kayong problema karon ang belief system sa mga tao. Ningon si Peter Tanchi, atong nasod Pilipinas, considered the only Christian nation during the PETA. Relihiyoso kaya mga tao. Nakahinumdum ko katong pag-file nila sa article of impeachment, gisunod pa itong simbahan, nagpaminsa pa. Yung anak ka religious, but ang action dili man. Ang ilahang religiosity does not impact on their lives. Kung sa isulti ni Archbishop Romulo V. Valles, ato aning Archbishop diri, ingon siya, we must act to fight corruption. But that also means continuous prayer so that our actions may be guided by the Lord. So, duha ka alagad sa Diyos, si Reverend Tanchi o si Archbishop Valles, usa lang ilang suggestion. Pag-ampo, prayer. Prayer. So, nakahuna-huna ko when prayer mao nila itong role in this time of corruption. When I was reading the passage kaning 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 7, murag nakaingon ko, kabalo na lagi si Paul sa atong problema karon. Gihatag na niyang suggestion sa buhaton ninyo. Kabalo na si Paul. So let's dig into the word. Tanawon na nato unsay angay natong buhaton with regards to prayer. Dili man ta mo advocate na magwal ka karon Sunday, sige tiagit ka dito, but kitang tanan we can always pray silently para sa atong nasod, para sa atong mga opisyalis. Para kay Paul mo yang importante kayo papel sa mga Kristohanon karong panahon ngayon ani. Okay, background lang gamay. Timothy, 1 and 2 Timothy, personal ni nga sulat ni Paul kay Timothy. Timothy is a young Christian leader dito sa Ephesus. Ang primary purpose ng pagsulat ni Paul ani is taga-encouragement sa Timothy with regards church discipline and administration. Hinumdum mo kung tanawin mo sa chapter 1, Paul was talking about false teachers. Iyang ginaawhag si Timothy pagbantay kay diha sa inyong mga iglesia daghan kayo mga fake na mga teachers and fake teachings. Ano yung ikuan kay Timothy? And then, there is sa chapter 2, ni-start si Paul, tagahan nag-instruction si Timothy about prayer, about worship. And interestingly,
giuna gyud ni Paul in worship, ang priority gyud is prayer. Is prayer. So usahay ang worship abi nato kanang praise and worship, pero kay Paul unahon ang prayer. Okay, so instruction about worship. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 7. I urge you first of all to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks to them. Pray this way for kings and all who are in authority, so that we may live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. This is good and pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and understand the truth. For there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man, Christ Jesus. He gave his life to purchase freedom for everyone. This is the message God gave to the world at just the right time. And I have been chosen as a preacher and apostle to teach the Gentiles this message about truth, faith and truth. I'm not exaggerating, just telling the truth. So, mo ni ang first part sa letter ni Paul kay Timothy. Siya about worship. First of all, pray. So, napi i-share diri 4 kabuok mga principles para atong ma-adapt sa atong kinabuhi. In terms of prayer para karon panahon, kinahanglan tayo og prayer ang atong nasod tungod grabe na kayo ang corruption. Okay, verse 1. I urge you, first of all, to pray for all people. Ang puan ng tanang tao. Mag-asta sa Ginoo nga tabangan sila, mag-intercede ta para sa ilaha, o maghatag tag thanksgiving para sa ilaha. So kasagaran, ang prayer life nato, at least ako, no? Prayer life is, ang i-pray na ko katulang doon sa family members, mga amigo, mga kauban sa simbahan, o na kay mga kailan ay sakit. Basically, mo ang scope sa inyong prayer. But Paul is saying, for all people. Tanan. At least, nagpasalamat ko sa DEC, every week, nag-pray ta for the unreached people group. Isang wata kaila kinsa sila, wata kita sa ilang naong. But at least, we pray for them. Because mo man ang Paul, pray for all people. And when we pray for people, we ask God to help them. May tabang sa Diyos para kanila. Mo intercede, mo intervene ta para sa ila. So magpasalamat ta para sa ila. So, para sa ako this reminds me na ang prayer has no limit. Walay boundaries ang pag-ampo. You pray for everyone na kaya nimo maampuan. Prayer is for everyone. Unta, ang atong prayer dili lang tungod na atay makaon. Pasalamat ta abot ta niya. Pray for everyone. Pray for everyone. So, kanang everyone, ato nang imhog specific. Kaya ingon man siya sa verse 2. Okay. Ingon sa Ephesians chapter 6, verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, tanan. Ingon siya, pray this way. So, ingon ani ta mo, pray for kings. Wala man tay king karon, pero kabalo man takit sa atong king, na man tay president. Na. And all who are in authority. So, kinsa may nasa authority. Siyempre, atong mga honorable na to. Ito, Isman, mga kanan sila. So that we can live peaceful and quiet lives. So, ingon si Paul, ang puin ninyo ng mga tao para kamutanan peaceful mo. Pwede hindi naman ta peaceful karon. No? Hindi naman ta peaceful karon. We are in wala ta kabalo asa ta padulong ani. So ingon siya, ang puan nato ning mga nasa authority aron kamo, you will live peaceful and quiet lives marked by godliness and dignity. So
the specific ni Paul dirikin sa atong ampuan. The kings. So kung wala tayong king, naman tayo equivalent. We have the president. We have the vice president. Na tayong mga people in authority. We have to pray for them. Kaya kung dili maayo ang ilang pag-alagad sa atong syudad, sa atong nasod, then naturally kita, we will not live peaceful and quiet lives. No? Para karon, medyo mahadlok naman po karon kay balita-balita, bakit na po ang drugs, sagan po kayong addicts, di na takagawas, di na takasuroy-suroy o peaceful kaayo nga. Because dili maayo ang pag-alagad, siguro. Dili maayo ang pag-govern. The peace and order situation sa atong syudad, sa atong nasod, dili maayo. Asa man ang gikan, dapat dito na sa taas gikan. That's why kung si Paul, we have to pray for the king. Una, pinakatako. We have to pray for our president. Kaya siya may kadala. Executive man, siya may tag-execute. We have to pray for all those in authority. Military, police, apilon na ito na sila sa atong prayer. Aron, kung maayo na sila, then we will live peaceful and quiet lives. Kung ato ang mga kinabuhi marked by godliness and dignity. Mabalik ang dignidad nato as a nation. So prayers are needed for those in authority also. Because leaders change when people pray. Sama ingon ni Dr. Tanchi, ang ato ang mga politicians, they're the worst. They don't practice what relihoso lagi sila, but they don't practice it. That's why we have to pray for them. Tinuod gud sila ma-transform. Kaya kung ma-transform sila, ang effect ana, maayo para sa ato. Kung ingon ana lang gihapon sila, kita man ang alaot. May man sila kay nakabulsa naman. No, nya kita, wala. Sige lang tagbayad tax na. Diretso lang sa ilang bank account. So we have to pray for them. Kung maayos ang atong nasod, kinahanglan mo gikan sa taas para mo trickle down sa ato adiri sa Dios. So prayers are needed for those in authority for life's transformation. Ingon si King David, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. So unahon yun ang transformation sa kinabuhi. So daghan kayo ang mga opisyalis, people in authority na kinahanglan na ay life transformation. Aron ang governance ato ang nasod mo balik maayos nito. Maayos nito siya. Samuel Martires, mao ni siya ang former ombudsman. Mao ni ang gisulti sa usa ka interview sa iya. Ang corruption po sa ngayon ay hindi mapaglabanan sa batas lamang. All our laws on corruptions are after the fact. Ang corruption ay hindi titigil sa ating bansa, not during our lifetime, unless we change ourselves, unless we change our values. Yung si ombudsman, kabalo mo sa trabaho sa ombudsman, kani ang tagagukod ang mga corrupt na opisyal sa gobyerno. So kabalo na siya unsa ka grabe ang corruption. Ingon siya, ang atong nasod di mawala ang corruption in our lifetime. Mawala na lang tang tanan na alang gyapon ang corruption unless na life transformation ng ato ang mga people in authority. Unless we change our values, unless we change ourselves. So importante kayo mga igsoon na ampuan binato ang ato ang mga leaders. Kumutuo man galing ta nga sila gyud ang cause na nangingon ani ta karon angay gyud nato sila ampuan. Kay kung dili samot gyud ka kalubong ani. Samot gyud ta. So naatay mahimo. Dili ta hopeless, dili ta helpless. Naatay mahimo. Tungod ang atong kasangga ang Dios na nasa taas. So this is good and please God our Savior who wants everyone to be saved and understand the truth. So meaning to say mo ni Paul, kaning pag-ampo ninyo sa inyong king, sa inyong mga authorities, maayo man ni, this pleases God.
This pleases God, and this is good. Tungod ang Diyos, gusto man niya tanan maluwas. Apil na ng mga kurakot niya. Gusto niya maapil na sila na maluwas. So, ang principle number 3 is praying for those in authority pleases God, wants them to be saved also. So, salvation is for those in authority too. Mga gapon, balikan na po ang ingon ni Dr. Tanchi. Kasagaran lagi mo, ingon na believer sila sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi, dili nagpakita nga na ang Diyos ay ilang kinabuhi. So, even if ingon ana sila, God is still merciful and gracious. Gusto gyapon sa Diyos na sila masave gyapon. So we have to pray for their salvation too. Pray for their salvation. The Lord is not slow to fulfill His promises, as some count slowness, but is patient towards you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. So mao gini ang desire sa Ginoo na tanan, kung pwede lang, tanan gyud masave. Kung kabaluta dili gyud siguro na mahitabo, but hinanglan ang puwan gyapon nato kay basig among kaning ato ang mga opisyalis daghan pa gyud ni siya na masave. Only through salvation diya sila mag-transform. And then number 5, verse 5 dingon siya, for there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave His life to purchase freedom for everyone. So kung una-unahon ninyo, ang gisulti ni Paul diri, this is paano siya? Ano yung gospel? This is the gospel. Ipakita diri na nalay usa ka mediator between Diyos o katawhan. Nay usa ka mediator between Diyos ug katong mga tao nga angay iluwas. Nga angay iluwas. So, kanigid ang mensahe para sa mga tao nga angay natong ampuan. Na unta mangit na maka naay mga paagi na kani nga mensahe moabot sa ilaha. Sa atong pag-ampo naay higayon, naay paagi nga makadungog sila sa kamatuoran na si Jesucristo lang ugay lain ang makapakambyo, makapabago sa ilaha. So this is the fourth. Only through knowing and believing in Jesus Christ will their lives be transformed. Wa man rilain maka-transform sa ato kung dili ang Ginoo Jesucristo lang. So part ni sa atong pag-ampo sa atong mga leaders, especially katong mga allegedly connected sa corruption, angay nato silang ampuan. Aron ang ilahang kinabuhi ma-transform. Wata kabalo unsay paagi, ang Dios lang kabalo. Na maybe one day naalay na hitabo, then ma-convict sila, ma-realize nila na sayop ilang binuhatan, magkambyo sila. The more they change, the better for us. Kung di sila magkambyo, mas masamot ang kalisod. Okay. So 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ lang yun, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things has become new. So, why lain makapakambyo ang mga kurakot, mga opisyalis na ito, kung dili si Jesucristo lang. So, part sa atong pag-ampuan na ito, nga ma-realize nilang kamatuoran, na kinahanglan nila si Jesucristo sa ilang kinabuhi, aron magkambyo at magbago sila sa ilang mga binuhatan na dili angay para sa nasod ng Pilipinas. So, summary, prayers is para tanan. You have to pray for all people. Sa makaya nimo, pray. Prayers are needed for those in authority. Especially sa atong panahon, sa atong sitwasyon karon, kinahanglan kaayo nato ampuan ang mga tao nga nasa authority. Kay halos tanan na manggod nasa authority murag naa na joy controversy. Kanang atong ginaistoryahan DPWH ra na. DPWH ra na, wala pa ta ka istorya. Bureau of Correction. Bureau of Customs.
Wa pa ta istorya sa BIR. Wa pa ta the top 5 corrupt agency sa Pilipinas. Dili ako nagsulti ha. Tinuod ni akong research. DPWH, Bureau of Customs, BIR, PNP, tuong dili, PNP, LTO. So kabalo man ta, no? Itong mga nailisensya, kabalo kay taanan sa ng LTO, di ba? So ang puwanta ni, yung mga tawanan ni, kaya kung di sila magkambyo, luoy kay ta. Luoy kay ta. So, naay isulti si Paul na pwede natin himuon. We can pray for these people. Or maybe only through knowing and believing in Jesus can bring transformation. So, maybe mangutan mo, sa may among iyan po para sa taong authority. Naboy suggestion. Maybe ang po nato ang righteousness sa atong leaders. Pagkamatarong sa atong mga leaders. Atong mga leaders. Righteous. We pray for governmental honesty. We pray for judicial fairness. Karon gani, bro makaingon na ta, ops, asa naman ipadulong ni kadaghan good investigation ani. Napay blue ribbon, napay sa pana sa unsa diha, pero kabalo man pa murag nag-evade man sa issue sa uban, no? Murag pinapabura ng uban. We pray for ethical leadership. Kana ato mga leaders na ethics ba? Medyo di pud sobra kabaga ba gani? Parang naapoy gamay ka ulaw, no? Kung di naman siguro madutlan siguro kung ang mga istoryahan mo billions na, bahala na. Transparency, honest governance. Pray na to against greed, against pride, against lies, against selfishness. I-pray na to ma-protect sila against bribes, i-protect sila against dishonesty. Kana, these are things na pwede natong ampuan para sa atong mga leaders. Starting from the top. Sa President, sa Vice President, sa Senate, sa House, tanang in authority. Maskin pag barangay, hanggang kung kay kurap diha, ampuan tanang. So, mga lagi ningon ko, kabalo na lagi si Paul sa atong problema karon. Tagaan ta niya solution. And hopefully, dili lang ta maminaw kung bitong tinuod. Buhaton na. Okay, so I think that is all. And hopefully, we can starting tonight, we can start praying for those in authority. Especially, karon nga, daghan na kayo mga evidences na daghan sa ila ang involved yun sa corruption. Okay, so let us pray. Our Heavenly Father, we come before you humbly. Lord, we know na dili maayo ang kahimtang sa among nasod because of widespread corruption. And sadly, Lord, kay involved ang daghan sa among mga officials sa gobyerno who are supposed to be the guardians of the people, who are supposed to be the stewards of the people's money. Pero Lord, daghan sa ilaha because of selfish ambition, ilang ipang corrupt ang mga kwarta nga dapat ang serbisyo sa katawhan. Lord, dili man mi maka-involve yun to let these people be accountable, Lord, kaya na may mga agencies na involved, but we can always pray as your word teaches us. Lord, ampuan na mo sila. We pray for the kings and those in authority. Aron magkambyo sila. Aron magkambyo, magbago ang ilang kinabuhi, pinaagi sa kamatuoran na si Hesus Kristo, ang among Diyos, mauray makapagkambyo sa nila. Aron ang among kinabuhi, mahimong malinawon, quiet, o mubalik ang kasigla sa ekonomiya sa among nasod, mubalik ang kasigla, ang peace and order sa among nasod, o ang kalisod sa mga tao maibsan. Kay daghan na ang pundo nga gamit sa serbisyo para sa katawan.
Lord, we come before you, Lord. Pwede mo makaingon on our own, we are truly helpless. Huwag may mabuhat, kaya dagko kayo ni sila, mga tao, dili naman ni sila kayang i-fight against. But Lord, we can always pray for them, Lord, na ikaw na ang magkambyo sa ilang kinabuhi. Convict them, Lord, let them realize that the things they do are not for the people, but for themselves. Na unta, magbasol sila, o magbago, magkambyo sila, so that we will once again have a government that is really for the people, serving the people and not serving their own selves. Lord, tabangi mi sa among commitment na ampuan na mo among nasod, ampuan na mo among presidente, among vice presidente, o tanan, those people in authority, na unta mabalik ang kasigla sa among nasod. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Ay, before na ihatag na ako ang mic kay Pastor Nim. May lang kayo. Naman ko ko'y usa ka amigo na wala din asa sa laing lugar. But prayer partner na ako siya. Akong ginashare po sa iya mga nahitabo na ito din sa atong church. And kanang encourage kayo siya sa ato din. So, ni bakasyon siya karon. So, nakuhaan ko nga na siya gidala nga, nung siya, gamay lang ni, para gusto lang na ako ipakita ang akong appreciation sa congregation sa Turil. So, na ako gidala, gamay kayong advance, gamay ng pinaskuhan para sa tanan. So, unya, maghatag og snacks, mahatag po ko, gamay nga kuhaan para sa atong tanan. Hopefully, ma-appreciate ko na ito ang gesture sa akin. Thank you. Tayo pinaskuhan. Yes. So, very timely ang wali nga atong anunggan karong gabi. Basig kulang lang pag-ampo ang mga Kristohanon nga ngayong nahin ng Pilipinas. So, imbis nga manaway na sila, ato sila condemn, balik sa ato, no? Basig wala ta nagampo. O basig nagampo, basig kamay na nagampo. So, balik sa ato. So, salamat sa Ginoo sa mensahe nga atong natungkan karong gabi. Atong i-finalize katong schedule sa atong party. Ang una, na-mention na date last week kay December 19. Pwede na ito i-kuha na siya. I-finalize na sa December 19. Muyon ba ang tanan? Dili? Ha? Okay ba sa inyo, ha? Oo, gusto. Gusto man. Okay na? Sige, ang sa 19, ha? Third Friday sa December. Napay duha ka simana. Naka-edok, no? Okay, so December 19 ang atong Christmas party din eh. So, itong dalhon? Bring your own. Bring your own, tapos extra para i-share. I-share sa ako this. Dahil na Juan, kanang sa hindi kinahimo, Christmas party? Kaon. Exchanging gift. Ha? Anak ko si Daisy. Sige, isutan na to sa sunod. Kanang. Sige, tugay pa man. Okay, so madayon to katong kwan. Wala pa ko yung date katong schedule natin ang baptisan.
Naot nga na pa ba gusto magpabaptize? Naot pa pero 12 years old pa. O di man pwede sa evangelical ang 12 pag-abot na sa 13. Ano ba? Deacon RC? Yeah. No? 13 no? Lock na? 13? 14? Na-increase? 2 years. Ah, yeah. Dili palagi mo balik ang Ginoo. Okay pa. No? Sa Makosa pa, welcome sa tanan sa niya karon. Salamat sa inyong presensya, alam sa tanan, salamat sa presensya sa Ginoo. Salamat po sa mensahe, no? Sa inyong i-share sa amin karon. Hilawat nga panalanginan ka to sa atong kasing-kasing, no? Makaplagan ta sa Ginoo nga mag-obey, magsunod sa iyahang gusto ipabuhat sa aton. Okay? So, mag-pray ta. Atong i-apply na yun ang atong nadunggan karong gabi. Siguro, gito yung sa Ginoo nga mensahe nga atong madunggan para kitang tanan karong gabi maka-pray sa atong mga government leaders and officials. Atong tugyan sila sa pag-ampo in obedience to the Word of God, to pray for our leaders. Una, atong i-mention yun sa atong pag-ampo ang mga national leaders, sa Presidente, Vice President, Cabinet members. Ang pinakauna ginato nga pangayoon sa Ginoo ang ilang kaluwasan. Diha gid ang pinakasugod. Kaya ang kaluwasan para man sa tanan. Makahatag ka na og kalipay sa atong Ginoo. So let's spend some time, no, na mag-pray sa ating mga leaders. Kitang tanan mag-pray. Salamat Lord sa opportunity ngayong gihatag ka namo na kami makaanhi dinhi. Salamat po Lord sa mensahe nga among nadunggan karong gabi. Bilang Kristohanon unsay among role, unsay among buhaton Ginoo alang sa among country. Lord, klaro kaayo ang imong sugo sa among Ginoo. Apilon yun namo sa pag-ampo ng among mga leaders. Kaya ang pag-ampo namo Ginoo para sa tanan. Pasaylo kami Lord na ay mga panahon amo lang pag-ampo among kaugalingon. Balik-balik rami Lord pag-ampo sa among kaugalingon. Dili na kami go beyond Lord sa uban nga mga prayer request. Lord, karong gabi, iklaro yun nimo pinagi sa mensahe, pinagi sa imong pulong that we should pray for our leaders. Kay kining pag-ampo Ginoo alang sa among mga leaders, maka-glorify sa imong Lord, maka-lipay kanimo Ginoo. So Lord, may you find us, Lord, faithful in obeying your word. To really pray for our leaders, O Lord. I-bless, Lord, sa among mga kasing-kasing, katong mensahe nga among nadunggan karon Lord. O tabangin kami nga, amo jud to nga i-apply, Lord. Dili gid namo kalimtan sa among pag-ampo ng among mga leaders. Salamat po, Lord, kay kami maka-pray po sa uban ng mga concerns sa among kinabuhi, mga paghitabo sa among palibot, dili lang sa among palibot, kundi sa bisan sa lagi pa nga mga lugar Ginoo. Kaya yun man imong tulong, we should pray for all people
kadako Lord sa scope di ay sa among pag-ampo. Mga Lord nga tabangin ni, encourage me Lord, i-remind kami nung tungod ni ini nga mga butang ni Lord, sa among pagtapos karon, sa among pagpamauli, ikaw magpantay, mag-uban sa matag usa. Bring us, Lord, safely, Lord, to our respective destination. May your protection, your blessing, your presence, Lord, be our portion, Lord. Especially karon, Lord, na hindi maayong panahon, sugod na po ng ulan. Uban ni Lord ang matag usa. Protect us, O Lord, from all harms and dangers, especially, Lord, from the attacks of the evil one. Nga maugyoy na kunahuna at plano alang sa among kadautan, Ginoo. But Lord, na ikaw nga mag-uban ka na mo. You are our greatest shepherd, Lord, our divine protector. Sa imo kami maka-experience, Lord, sa protection na among kinahanglan. Salamat, Lord, sa imong presensya nga nasa among taliwala karon. Magapadayon ka sa pagpakamaayo, padayon sa pagpakiguban sa matag usa nga niya karon Ginoo. And its family, Lord, represented. May your blessings, Lord, manifold blessings sa among mga tagsa-tagsa ka pamilya. We give you praise, O Lord. We give you thanks for the way you have blessed, Lord, our worship service tonight. We give you praise, we give you glory. And now, may the love of God the Father, the grace through our Lord Jesus, the fellowship, empowerment of the Holy Spirit, be with you all, now and forevermore. Amen.